Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan na iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang lumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pinagsisibulan ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasaganang kailanman. Ipitin po natin lahat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo na iyong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang Panginoong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain itong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ako.
nagbigay utos sa amin, halina kami sa bituin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya't ipinasyang niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa mga ipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. May nabasa po akong isang article sa internet na sinasabi na isang dahilan kung bakit maraming sakit ang tao sa panahon ngayon dahil kulang sa tulog. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, mukha bang puyat yung mga yan. Kulang sa tulog. At parang totoo naman, pansinin niyo po yung mga ibang kasama niyo sa bahay. Umaga na, naglalaro pa sa internet o kaya nagpe-Facebook pa. Kaya gigising, tanghali na. Hindi na mapapakinabangan, hindi na productive, sapagkat puyat. Sa Ebanghelyo po natin ay narinig natin si Jose na natagpuan yung kanyang mapapangasawa na buntis na. Imagine niyo yung stress na pinagdaanan ni Jose. Una, mahal niya, pero may anak sa iba. Pangalawa, iniisip niya anong kahihiyan yung haharapin niya at ni Maria. Kaya nakaka-stress yun. At palagay ko si Jose, nung nalaman yun, hindi makatulog. Hindi siya makatulog. Ikaw, may problema ka, makakatulog ka? Siyempre hindi. Hindi siya makatulog. Subalit, sa kanyang pag-iisip, binigyan siya ng tulog ng Diyos. At sa kanyang pagpapahinga, naliwanagan ang kanyang isip. Kaya nga po, sa buhay natin, matulog tayo. Sapagkat kapag hindi tayo natutulog, hindi tayo
makapagdesisyon ng tama. Hindi malinaw ang ating pag-iisip. Parang pagod na pagod tayo. Sabi nga po ng isang doktor, may 4 na basic needs ang tao. Una, pagkain. Pangalawa, tubig. Pangatlo, pahinga at tulog. Pag-4, pagmamahal. Yun ang basic medicine ng isang tao. Pero, kailangan natin ng tulog. Pero huwag namang tulog ng tulog. Si Jose, natulog. Pero gumising din siya at ginawa ang utos ng Diyos. Alam niyo po, alam ng Diyos, kaya natin ang lahat ng ating problema. Ano ang gagawin natin? Bumangon, harapin ang ating mga problema. Huwag tayong tulog ng tulog sapagkat hindi natin masosolusyonan ang ating problema kung tayo din ay sobra sa tulog. Si Jose, kailangan ng tulog. Natulog, nakapagpahinga, naliwanagan ang isip, pero gumising, sinolusyonan ang kanyang problema. Minsan po, meron akong kaibigan na lumapit sa akin. Father, ano ba yung gagawin ko? Yung anak ko, nabuntis, hindi pa tapos sa pag-aaral. Siya pa naman yung inaasahan namin. Siya pa naman yung sinusuportahan namin. Pero masama ang loob ko talaga sa kanya. Hindi ako makatulog dahil sa stress na ibinibigay niya sa akin. Sabi ko sa kanya, magdasal po kayo ng rosaryo bago matulog. O kaya pagkahiga ninyo, magdasal kayo ng rosaryo para gabayan kayo ng Diyos. Sabi niya, Father, di nga ako makatulog eh. Paano magdadasal bago matulog? Basta magdasal ka sa iyong pagdadasal, Lord, tulungan mo ako. Yun ang sabihin mo. At siguro, ginawa niya, lumapit sa akin mga ilang araw. Father, nakakatulog na ako. At naliwanagan na ang isip ko. Sabi niya sa akin, nagkamali na nga yung anak ko. Pagagalitan ko pa ba ng pagagalitan? Mahal ko yung anak ko. So, suportahan ko na lang at tutulungan. Ganyan ang hamon sa atin ng Ebanghelyo. Si Jose, wala namang nagbago nung nagising siya. Pero ang nagbago, ang kanyang pananaw sapagkat nakipag-usap siya sa Diyos. Sa buhay po natin, ang dami-dami natin inaatupag. Pero isa lang ang hinihingi sa atin ng Diyos. Magpahinga ka. Makinig ka sa Kanya. At sa iyong pagkalito, makakausap mo ang Diyos at maliliwanagan ang iyong isip. Sa 3 araw ng simbang gabi, tingnan po natin ang ating mga alalahanin. Dalhin natin ito sa ating pagtulog sa pamamagitan ng panalangin at pakikipag-usap sa Diyos. Paggising mo, wala namang magbabago. Pero ang nagbago, luminaw ang isip mo. Pagsitayo po ang lahat. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanman hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
para kay Santo Papa, sa aming obispo na si Roberto Malyari at mga lalaking religyoso, mas nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawali ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon, kanilang makuha rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na masumpungan nawa nila ang kaharian at kalinglingan mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang mga.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag, na ipinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos nating pamumunon, mangyari lamang po na mauna pong pumila ang mga nasa harapan at sa pagtanggap po ng osya ay ang kaliwang kamay ang siyang nasa ibabaw at ang kanang kamay ang nasa ilalim. Mangyari lamang po na huwag nang dalhin sa kinaupuan at isupo po ito agad habang tayo ay nasa harap ng altar pagkatapos sumagot ng amen. Maraming salamat po.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa bokasyon. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong buktong na anak upang tupusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padaluyin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bukasyon na maging banal at kalugod-lugod sa iyong paningin at maging mga saksi ng iyong walang maliw na pag-ibig. Umusbong nawa sa aming simbahan ang mga bukasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo itong aming parokya at ang aming diocese ng San Jose ng mas marami pang kabataan na tutugon sa iyong tawag upang maglingkod bilang mga pari, relihiyoso at relihiyosa. Magpadala ka pa ng mga hinirang na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo at paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na tawag nang makasunod sila sa iyo ng may pag-ibig at kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apo San Jose, panalangin ko. Magsitayo na po ang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa aming pagsalo sa banal na hain, ay lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang paano. Tayo po ay magkakaroon ng ikalawang koleksyon. Mga ilang paalala lang po, muli po nating pasalamatan ang mga Balikhandog members. Suklian nawa ng Diyos ang patuloy ninyong pagbibigay. Tuwing ika-4 na linggo ng buwan ay inaanyayahan ng bawat miyembro na ialay ang ating mga Balikhandog envelope sa misa. Ang ating pong tema sa pagdiriwang ng darating na kapistahan ng ating mahal na patrong San Juan Evangelista ay ganap na pagtulad sa minamahal na alagad. Ang ating pong Hermana Mayor ay 2023 ay si Ginang Olivia A. Javier. Sisimulan po natin ang nobinaryo para sa kapistahan ni Apo San Juan Evangelista, December 18 hanggang December 26. Schedule ng piyesta ng San Juan ay December 27, 6 a.m. First Mass, 7:15 a.m. Prosesyon, 9 a.m. Con-celebrated Mass, at 11 a.m. sambayanang Christmas Party. Ang ating pong parokya ay may programa ng outreach o pagbibigay ng timbang pamasko. Pamastong handog ni San Juan Evangelista. Kukuha ng timba at lalagyan ito ng mga goods o mga pang Noche Buena at ibibigay ito sa mga nangangailangan. Ito po ang timbang may laman ay ng goods ay ipamimigay sa December 20. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.